Higpit na ang utos ng Pangulong Bongbong at inutusan po ang mga opisyales po ng Bureau of Customs. Ano ha? Makakapanayam natin, mabuti na isingit ano, si Commissioner Ariel de Pomoceno. Commissioner, kayo po ay napapanood sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila at live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Masayang hapon po. Salamat po. Magandang hapon din po sa inyo at sa ating mga kababayan. Una po, ano ba ang utos ng Pangulong Bongbong? Bagamat ito po naman nabalita na, marinig na rin po namin sa inyo direkta. Ano ba ang utos ng Pangulong Bongbong kung ang pag-uusapan na yung mga balikbayan boxes, Ganito po, para mas eksakto po, no? Kasi nung bago lang po ako at yung aking mga kasama na namuno sa Bureau of Customs noong July, at isa sa mga tumambad sa aming malalaking problema, ayan nga pong napakaraming balikbayan boxes na hindi pa lumalabas sa Bureau of Customs. Subalit, nung aralin po namin yan, ang nangyari dyan, yung mga tinatawag pong consolidators, yan po yung mga pinagtiwalaan po ng mga OFWs, binayaran sila para dalhin sa bahay nila ng mga kamag-anak nila yung kanilang mga pinag-ipunang mga pasalubong na nasa loob ng balikbayan boxes. Kaya lang, ang nangyari po, yung kanilang pinagtiwalaan, 11 kumpanya po yan, hindi po nagbayad. Hello? Opo, sige po, nakikinig po kami, Hindi po sila nagbayad, hindi lang po sa Bureau of Customs, ano? Hindi nila binayaran ang shipping cost, arastre, at yung mga dapat pagbayaran po sa Bureau of Customs. Opo. Hindi po nila binayaran. Sa madalit salita, inabandona ng mga consolidators at deconsolidators yung kanilang obligasyon na gawin po yung kanilang responsibilidad na ihatid po sa mga bahay-bahay. Kaya po, hindi po gumagalaw sa mga pantalan yung kanilang mga boxes. Ang masama po niyan, ang nakakasama ng loob, pag tinignan niyo po yung kanilang mga websites, ang nakalagay po doon, pending sa Bureau of Customs. Tama po. So kaya po litong-lito yung ating mga kababayan, hindi po nila alam nangyayari, kaya ang minabuti po namin, kinuusap ko po sila upang malaman ano po solusyon. Ang kagandahan naman po, nung nakita na namin na dapat talaga pong ma-resolve na to, dahil karamihan po doon, nakabinbin sa mga pantalan, 8 buwan na, ang pinakamaikli, 8 buwan. Meron po doon, mahigit 2 taon na pong nasa pantalan. Baka bulok na yun, Ayun nga po, kasi kung mga pagkain po yan, delikado na po yun, nandiyan po ang hindi po maganda. Kaya ang ginawa po namin, dahil wala naman po kami pondo, humingi po kami ng tulong kay Pangulong Bongbong Marcos kung pwede niya kami tulungan na magkaroon ng pondo upang sagutin po yung logistics cost para maihatid na po ito sa mga kababayan natin at tinulungan din po kami ni Secretary Frederick Go ng Department of Finance. Alam niyo, madali lang nung malaman ni Presidente yung problema. Totoo po yan, wala pong 15 minutos, pinagawa niya na po ng paraan yung pondo at sagot niya na parang bilang pamasko po ng ating mga kababayan OFWs, kanilang mga mahal sa buhay. Kaya po yung kinokorek ko lang po ng konto. Opo. Hindi naman po sa inutusan kaming i-release po itong mga to. Actually, kami po ang lumapit sa Pangulo upang tulungan niya po kami dahil wala po kaming pondo upang ma-resolve po ito. At natutuwa po si Presidente talaga nung nalaman niya po itong problema. Tinanong niya kami magkano ang estimate namin at cost, mga 30 million. Pinagawan niya po agad ng paraan. Kaya't natutuwa kami, nagpapasalamat sa kanya. At naunawaan naman po ng mga OFWs na kausap namin, tuwan-tuwa nga sila. At malinaw na sa kanila na hindi po Bureau of Customs. Pero ganito po, kunin ko po yung pagkakataon. Ang importante po sana, yung kanilang, kung may mga nakikinig po sa ating mga kamag-anak ng OFWs at yung mga OFWs po mismo, tingnan po nila yung listahan namin sa Lunes kung sino po yung 11 naming mga pinakakasuhan ko po yan, huwag na silang magpadala doon ng kanilang mga balikbayan boxes. Opo, blacklist na yan, dapat siguro, Opo. Kasi kung di maulit po, isipin niyo po, siningil po nila yung mga kababayan natin na nagtatrabaho. Sabi ko nga, dugot pawis po puhunan nila sa abroad. Hindi madali magtrabaho doon. Hindi po nila yan. Nagbayad po sila sa mga consolidators na tinatawag at deconsolidators. Dapat i-deliver yan. Hindi po nila, ang mga deconsolidators, hindi po nila
inasikaso yan, hindi nila binayaran ng port charges, private sector, at hindi po nila binayaran ng dapat bayaran sa gobyerno. Nandun lang po sa pantalan. Kumbaga, walang hinihintay yung ating mga kababayan. Naghihintay pala sa wala, ano? Kasi iba dyan ako, sabi nung iba, ako actually, personal experience ko, sabi nung kamag-anak ko, dyan, hintay-hintay mo lang, may mga pasalubong ako. Nakarating po, alam nyo, after 1 month, nakaalis sa yung balikbayan, wala pa hanggang ngayon, Baka talagang walang hinihintay, ano ho? Kanina nga po ng umaga, yung mismo ilan mga OFWs nating kababayan, kasama namin nung binuksan yung mga containers, magugulat po kasi sa reaksyon, talagang tuwan-tuwa sila. At kami rin naman natutuwa kahit paano po, nakatulong pa tayo kahit konti po. No? Ang maganda naman, nakita po nila na dapat wag na sila magtiwala sa maling kumpanya kasi talaga pong hindi inasikaso eh. Ang masama po niyan, sa website nga po ng mga ilang kumpanya na yun, nakalagay doon pending sa amin. Sa amin nagagalit po ang mga kababayan natin. Sa totoo lang aminin naman natin o hindi, dalawang bagay po na liwanagan, ito palang problema natin ng balikbayan boxes. Kayo po ang nag-initiate na ilapit sa Pangulo. Pangalawa, totoo po, aminin po natin na totoo, ang mga OFW, sa inyo po talaga nagagalit kasi ang sabi, nakapending po sa custom, hindi naman po sinasabing nakapending doon sa mga consolidator. May hindi binabayaran. Hindi po nila binayaran yung kanilang obligasyon. Pag binasa nyo nga po yung mga sa social media, kahit ako, nalulungkot ako, pero naunawaan ko naman po ang mga kababayan nating OFWs. Masasakit yung salita nila laban sa BOC, pero sabi ko sa mga kasamahan ko, ganyan lang talaga. Gawin lang natin trabaho natin. Ang importante, masunod din natin yung kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagawa na rin ng paraan to at tinulungan niya kami ng pondo. At papunta na po sa kanilang mga bahay, yung mga balikbayan boxes. Hindi lang po siguro kakayanin lahat umabot bago magpasko. Alam niyo po akala ko noon mga 100 boxes lang ito. Magugulat po kayo, minimum of 54,000 balikbayan boxes ang pinag-usapan. Libo-libo pala. Pwede pang mga, hanggang 130,000 maaari, depende sa sukat po ng balikbayan boxes. Napakarami po. Nasa iba't ibang pantalan ng bansa po. Pwede po ba nating isa publiko o gumawa tayo ng listahan at ipubliko natin itong mga... Kung sino may balikbayan boxes? No? Hindi, yung yung... siguro ang tawag natin dito mga ghost consolidator eh. Di ba? Parang kuha lang sila ng kuha Sa Lunes po, ipapublish po namin po yun. Parang hindi na kaya makabiktima. Tama po yun. Biktima po ang nangyari dyan eh. Talaga pong maraming nagsasabing kesyo namatay daw yung may-ari, baaring mahal daw yung sinisingil ng private port operators. Hindi po ako naniniwala doon kasi pinasok nila yung negosyo na yan, nakukompute naman nila, alam nila magkano ang babayaran nila sa port charges, sa taxes, at sinisingil nila ng higit doon yung kliyente po. Kaya nung pagdating yan dito sa bansa, dapat walang dahilan kung bakit hindi nila inasikaso po yung mga boxes na yan. Kasi bayad na po yan pwede ho ba? Bayad na po. Tsaka negosyo po nila yun Dapat panagutan po nila yan. Ako kumbaga sabi natin Nelson, pwede naman pala mabilis Pero teka lang, sa inyo nga po magpaliwanag, paki-emphasis nyo nga po, bakit kailangan ng 30 million na pondo para po yan ay may distribute na, Commissioner? Opo, kasi yun pong mahigit 50,000 boxes hanggang 130,000 boxes, kailangan po ng tracking, logistics po yan mula sa Bureau of Customs, dadalhin sa mga door-to-door na po yan. Yes. Kailangan po yan, private sector po ang may kakayanan po doon. At emergency procurement kami, kinuha po namin yung pinakamalaking po yung pinakamalaking logistics company. Natutuwa nga po kami dahil napaka-usapan ko po dahil mga kaibigan naman namin yan, kako, at tulungan na lang natin bansa at cost. Actually, marunong po kami mag-compute niyan. Talaga pong at cost, may mga island provinces pa. Dadalhin po nila ho yan doon. Kaya paalala sa atin mga kababayang naghihintay ng mga balikbayan boxes, wala po kayong babayaran kahit piso dito. Walang dapat maningil sa inyo dahil ito ay libreng makakarating sa inyong bahay. Mabuti niliwanag niyo. Baka may pagdating, may babayaran po kayo. Naman. Transportation cost. Wala pala. Nagtitext sa kanila. May mga nagtitext po sa ilang mga kababayan natin ganun ba? Sila na naniningil sa kanila. Alam niyo naman, may mga nananamantala pa.
Loko talaga, no? Ay, Good nako. news yan, ano? At sana nga, sa pagpasok ng 2026, wala nang mabiktima na Opo. mga OFW, Commissioner? Kailangan po pagtulong-tulungan kasi ganito po konting paliwanag po. Ano? Opo, sige po. Pagdating po kasi sa pagpapadala ng mga boxes, sa ibang bansa po yan. In fact, yung isang namin pinakasuhan ko, yung Makati Express Cargo, yung Makati Express Cargo Philippines, binan ko na po yan. Pinagbawal ko na sa Pilipinas yan. Kaya lang, yung Makati Express Cargo na nasa ibang bansa, na ang may-ari ay mga foreigners din, wala po kaming control dyan. Nakakakuha po sila ng negosyo ngayon. Kaya sumulat po kami sa mga ambassador, sana tulungan kami, ang BOC, na ma-announce naman po sa mga bahay na kailang hindi ko po masabi po yan kung tutulungan tayo ng mabilis or paano po at ibang bansa na po yan. Kaya ang paraan na lang sa pamamagitan matulungan nyo kami na puntahan po nila yung website namin by Monday. Nandun po yung mga dapat iwasan nila Ayun. ng mga consolidators at deconsolidators. Kaya, maganda At ang 50,000 plus hanggang 130,000 plus na mga boxes, yan po ay lula ng 144 containers po. Napakalaki pong problema talaga po itong ginawa ng mga kumpanya na nagpabaya doon sa mga boxes po ng ating kababayan. So kaya yung 30 million, isipin po ninyo, kailangan ma-deliver po yun. 144 containers po. Napakarami. Nationwide, ano? Opo. Nationwide po yan. Opo. Yung nakita ko sa mga ulat, Cebu, Davao, Opo. mga kababayan nating Muslim sa Muslim Mindanao, buong Pilipinas po yan, buong Pilipinas. Pero para po hindi na mabiktima ang ating mga kababayan, meron ba tayong pwede bang magrekomenda ang BOC para hindi kayo mapeke, ito na lang ang gamitin niyo, o paano po dapat gawin ng ating mga kababayan na yung consolidator na kanilang pupuntahan, sigurado silang ipapadala po sa kanila, Dalawa pong bagay yung kagad nating ginawa, no? Opo. Of course, pina-blacklist na po natin at bawal na po habang ako pong commissioner, hindi po makakapagnegosyo po yung labing isa na yun dahil napakalaki ng kasalanan nila sa bansa. Ngayon, bukod po doon, parang isa sa mga solusyon, mag-iisip po kami ng iba pang solusyon, yung mga consolidators at deconsolidators na nandito sa magninegosyo sa Pilipinas, magre-require ho kami bilang para accreditation po ng band. Yun. Ibig sabihin, opo. meron silang dapat band para kapag nangyari yan, hahabulin po namin yung band at hindi maaabala po yung ating Tama. mga kababayan na yung band ang dapat magbayad para sa mga obligasyong napabayaan po ng deconsolidators. At yung banding company na yun ang mag-ahabol doon sa nagkasalang deconsolidate.